Nako, nilecturan po ni Senator Rodante Marcoleta itong si Justice Carpio at itong si Kiko Daldal, no? Paano ba naman? Sinabi ito ni Kiko Daldal, inaward na daw po yung WPS o ano man ang inaward doon, no? Ngayon, ito si Senator Rodante Marcoleta, legit ang kanyang sinasabi na hindi pala inaward sa atin ang WPS. Nalilito po sila. Ngayon mga kaibigan, ang EEZ o Exclusive Economic Zone at sa WPS ay magkaiba po. I-explain po ni Senator Rodante Marcoleta, no? Pinapaniwala nila taong bayan sa kanilang mga daldal. Tapos, humahanap sila kakampi sa taong bayan. Nang sa ganun, pumogi sila at ang iba naman sumasakay sa issue para makalimutan ang flood control issue. Di ba? Pero, si Senator Rodante Marcoleta lang nakapagpapaliwanag ng tama, no? Na walang interes, no? Ngayon, dito maraming mapapaya sa sa programang ito. Maraming mapapaya sa sinasabi ni Senator Rodante Marcoleta. Ngayon lang natin malalaman kung ano talaga ang kalagayan ng WPS sa atin. O ano yung on-close na yan, ano yung easy na yan. Ipapaliwanag po si Senator Marcoleta ng himay-himay. Ngayon, Carpio, makinig ka. Nililecturean ka ni Senator Marcoleta. Kasi kayo, ang gusto nyo dapat magkaisa tayo eh. Bakit? Halimbawa, kaibigan mo ako, kaibigan kita. Nagsalita ako ng isang bagay, no? Ng isang para sa Pilipinas. Huwag mo ko kontrahin. Huwag mo, mag-usap tayong dalawa. Hindi ikaw yung magaling. Ako magaling. Ito ako. Ganito. Mali si Marcoleta. Hindi ho ba? Si Senator Marcoleta po, hindi po nagagawa ng ganon. Ang ginagawa ni Senator Marcoleta, nililecturean tayo, ini-educate tayo tungkol sa WPS. Kasi ang Pilipino, masabing atin yan, atin na yan. Di ba? Kumbaga sabi ko nga sa bahay, sa'yo yung lupa na yan, minana mo sa lolo mo. No? Anong katibayan mo na sa'yo yan? Ha? Na-register mo ba yan? Yan sasakyan mong ginagamit mo. Binili mo yan. Pera mo yan. Ipon mo yan. Tanong, nai-register mo ba yan? Ha? Alam mo ba yan? Alam mo sukat ng gulong na yan. Alam mo lahat. Sige, sa'yo na. Sa'yo na, sukat ng gulong. 9-line. Alam na lahat ng sukat ng gulong sakyan mo. Pero nai-register mo ba yan? Tanong, sagot. Kiko Daldal. Ha? Million views yung page niya. Million views po yung post niya na pinalilitaw niya na si Senator Marcoleta ay mali. Yung pala, puro sa daldal, kahihiyan ang kanya idudulot ngayon. Ito po, pakinggan po natin si Senator Rodante Marcoleta sa kanyang pahayag tungkol sa WPS at EEZ. Balitaktakan, ano? Palitan ng maanghang na pananalita between the Philippine side and the Chinese side, di ba? Sabi ko nga sa kanila, dapat maintindihan ninyo ito dahil kung sakasakali lang naman, nang dahil sa iringan na yan at patutsadahan na yan, baka nga lumaki yan, kung magkagyera tayo, kayo unang haharap. Kaya kailangan din maintindihan ninyo ang mga issue sa likod ng mga usaping ito. Di ba? Ito, nabanggit ko sa kanila kung naiintindihan nila na yung exclusive economic zone ay hindi yun ang West Philippine Sea. Yun, napakalinaw. Hindi ng West Philippine Sea. Nalilito po ang mga ignorante sa pahayag ni Senator Marcoleta. Dalawang bagay yun, sabi ko. Wala naman kako tayong pagtatalo kapag sinabi mo exclusive economic zone. Kahit na high school, pinag-uusapan na siguro sa kanilang mga eskwela yan. 200 nautical miles from our archipelagic baselines. Kung susukatin mo naman, territorial sea, 12 miles naman from the same baselines. Ano? Kumbaga, wala pinagkaiba yung EEZ, yun yung covered court na piglalaruan. Di ba? At yung WPS naman, yun yung tatak, yun yung pangalan. Kung halimbawa ay contiguous zones, ito ay 24 nautical miles. Sa mga tweet, yung ating EEZ at yung ating continental shelf, parehong 200 nautical miles. Ano makakong pwede nating pagdebatihan yun? Wala. Kasi hasta talagang sa atin yun. Kahit na walang tribunal, atin talaga yon sapagkat pirmado tayo sa UNCLOS at ibinigay ngayon 200 nautical miles. Hindi lang naman tayo, lahat ng nakapirmang bansa, may kanya-kanya silang ganung lawak ng maritime rights na kung pag-usapan nga ay exclusive economic zone. Nagkakaroon lang tayo ng problema kasi may mga nagsasabi
na yung lawak ng ating exclusive economic zone, yun na rin ang ating West Philippine Sea. Hindi po yun. Magkaiba pala yun. Magkaiba yun, Nelson, kasi yung katawagang West Philippine Sea ay dinefine ng ating mga batas. Ayaw nilang maniwala dyan, ayaw na tanggapin. Ang Pilipino gusto, hindi, atin yan. Atin naman yan eh. Ginagawang opisyal lang ni Senator Rodante Marcoleta yung pinag-aagawan natin na atin talaga. Ano ka ba? Ano ka ba? Kinder, maiintindihan yan. Ano ka ba? Oh, yung suot mong brief, ha, sa'yo ba yan? Sa'yo ba yan? Patunayan mo sa'yo yung suot mong brief. Diba? Patunayan mo. Ayaw mo patunayan. Hindi kami maniniwala sa'yo yan. Patunayan mo. Yun ang ginagawa ni Senator Marcoleta dahil lalo usapin ito pang seryosohan. Tama. Nagsimula yun doon sa Presidential Decree 1596. 1596. At later on, inamyenda ng konti yan. Ito yung batas natin na ating ginawa. 2024, ito yung Republic Act 12064. Merong definition yan ang West Philippine Sea. Sinakop lahat ang ating mga maritime entitlements. Tama naman yun. Ano? Magmula kanya sa Luzon Sea, Scarborough Shoal, yung ating continental shelf, yung ating territorial sea, internal sea, exclusive economic zone, including the waters within, sabi niya, and around the Kalayaan Island Group. Okay. Yun ang definition ng West Philippine Sea. Sa mga tweed, mas malawak kesa dun sa ating exclusive economic zone. Oo nga, no? Kasi yung Kalayaan Island Group, labas sila, doon sila sa tinatawag nating exclusive economic zone na 200 nautical miles lang. At totoo niyan, yung napakaraming features na yan sa ating sa mga mapa, nandiyan na sila sa high seas. Nalilito mga sila Kiko Daldal sa si Carpio, nalilito. Pati yung mga tao na ililigaw. Nagkakaroon ng sarili-sariling paliwanag. Ayaw nilang pakinggan si Senator Marcoleta kasi niya masama ang loob nila. Bukod sa napasara yung isa stasyon nila, galit sila kay Senator Marcoleta. Kasi niya, dahil na siguro sa pag-uusig sa kanya, no, iba't ibang kadahilanan, ayaw nilang pakinggan. Kaya si Senator Marcoleta, kahit pag nagsabi 1+1, kahit alam nilang sagot ay 2, gagawin nilang 4. Ganun po ang gagawin ng mga yan. Kaya nga, tinatanong ko sa kanila, sabi ko, kinakailangan nating madistinggi ano ba talaga yung lawak ng West Philippine Sea. Dito kami hindi magkaintindihan. Hindi ko malalaman kung... Pag tinanong mo si Kiko Daldal niyan, hanggang saan yung sa lawak ng West Philippine Sea? Hindi, atin yan! In-award sa atin yan! Ba't natin pagkatalunan pa yan? Ganun ang kakatuyo ng mga yan. Diba? Public impact lang yung ginagawa nila. Ako pa ang pinatututsadahan nila na hindi ko naiintindihan na sinasabi ko. Samantalang sila mismo, hindi nila maintindihan ang kanilang pinagmumulan. Sinasabi ko raw, naghahanap daw ako ng coordinates ng exclusive economic zone. Hindi naman yun ang sinasabi ko eh. Ang sinasabi ko, yung arbitral tribunal, ang kanyang dinesisyonan, exclusive economic zone. Yun, ang dinesisyonan pala, exclusive economic zone, EZZ. Makinig ka! Yung mga vlogger-vloggeran dyan, makinig kayo. Pati yung mga si Kiko Daldal, si Carpio, makinig kayo. Lilecturean kayo ni Senator Marcoleta. Ha? Hindi niya dinesisyonan ang West Philippine Sea. Sinerge ko yan kagabi, pinagpuyatan ko yan, masisa ChatGPT sa anumang site, totoo sinasabi ni Senator Marcoleta. Pero yung mga yung mga sinasabi ni Kiko, ni isa, sinasabi ng ChatGPT, mali ang pinagsasabi ng mamang yon. Dahil wala siyang karapatang gawin yun. Hindi to sarili ng opinion ko ha. Hindi to sarili ng opinion ko na si Senator Marcoleta kinakampihan ko. I-search nyo, may magko-comment. Hindi, China pro China. Bago mo sabihin yan, search mo muna. 'Di ba? Bago mo sabihin ng isang pagkain ay hindi masarap, tikman mo muna. Oo, dahil sabi nyo nga, magkaiba ang exclusive economic zone at ang West Philippine Sea. Tama. So kung ang dinesisyonan ay exclusive economic zone, hindi pa define doon. Kailangan maintindihan ng mga kababayan natin. Kaya lang natin pinapaliwanag na ito hindi dahil sa mga taong atake sa akin. Kahit ano pang gawin ito, mga atake yung mga yan eh. Ang pagpapaliwanag na ito ay dedicated po sa ating mga kababayan na talagang ang gusto nila ay maunawaan kung alin ang... Huwag niyo pakinggan yung si Kiko Daldal. Napatunayan natin mali yung sinasabi niya.
Mali yung mga pinasasabi nung yung pinakamagay na abogado sa Pilipinas, yung si Boy Tanda. Huwag po kayong papaniwala diyan. Dito po kayo maniniwala, mga kababayan. Totoo. Matulungan natin silang Tanungin nyo. O, mula ngayon, tanungin nyo. Pag pinaglalaban yung atin ang WPS, sabi ni Senator Marcoleta. Pero hindi ito inaward ang WPS sa atin. Tandaan yan. Search nyo. Kaya kung kayo, pag may kadebate kayo tungkol dito, sabihin mo, inaward ba ang WPS? Pag sinabi, inaward, pa-search mo kung inaward o hindi. Talo na siya. Nawain ang mga bagay na kung minsan ay mahirap dahil nga may technicality na involved dito. So, kailangan nating pakatandaan, lagyan natin ng demarcation dito. Ang pagpapaliwanag na ito ng programang ito ay doon lamang sa mga kababayan nating laang makinig. Makinig kayo ng katwiran. Hindi doon sa mga taong kahit anong sabihin mo, sarado ng mga utak. Sarado talaga. 1+1 tanungin mo, hindi sasagot. Kapag ang isang tao ayaw sa'yo, sabihin mo 1+1, hindi niya sasagutin. Tandaan mo. So, hindi naman marami yan eh. Kunti lang yung mga yan at nagpasya sa sarili nila na kapag ako nagsasalita, imamali lahat. Tama. Samantalang kung sisyasatin mo, kung uunawain mo, napakasimple lang eh. Doon lamang sa salitang UNCLOS, Nelson, UNCLOS, ano ibig sabihin ng UNCLOS? United Nation, yung clause. United Nations Convention on the Law of the Sea. Yun. So, Okay. batas pang karagatan pala ito. Batas pangkaragatan. Na pinagkasunduan ng mga... Ang pinag-uusapan lang natin dito ay karagatan. Yes. Hindi natin pinag-uusapan ang mga teritoryo Tama. na sinasakupan ng mga bansang claimants. Yung mga lupa, yung mga feature. Yung mga land features. Merong tinatawag na shoal, may tinatawag na island, merong mga rocks, may high elevation, may high tide elevation, may low tide elevation. Lahat yan mga features ng lupa, ng kalupaan. Walang jurisdiction. Walang kapangyarihan ng tribunal na magpasya tungkol dyan. Basta tubig lang. Tubig lang ako. Ngayon, yung sinasabi nating Calayan Island Groups, mga land features yun eh. Hindi natin pwedeng isama doon sa ating petisyon na ginawa sa tribunal noong 2012. Kung atin yun o hindi, re-rejecting ka, sabi niya, wala akong jurisdiction dyan. O kaya, sinasabi nila, narinig mo naman, pa nakikipagdebate sa akin, ba't natin binabalik-balikan kanya eh? In-award na sa atin kanya yung West Philippine Sea. Hindi po. Hindi totoo yun. Walang award doon. Walang award. Ang pinag-uusapan lang sa arbitral award, exclusive economic zone. Yan. Napakalino. Search nyo. Walang award. Hindi in-award sa atin ng WPS tulad ng sinasabi ng ibang politiko na binibrainwash ang mga Pilipino. Hindi po in-award sa atin. Tandaan nyo yan ang WPS. Di West Philippine Sea. Sinasabi ito, si Kiko Daldal. Panoorin natin si Kiko Daldal. Panoorin natin si Kiko Daldal. Gaya ng nabanggit ko kahapon, kahit na magdebate tayo hanggang... Wow, galing. Kahit magdebate tayo. Tayong dalawa, sir. Okay lang, request tayong dalawa debate, sir. Walang samaan ng loob, sir. Debate tayong dalawa. Ikaw, senador, tagal muna ako, debate. Promise, hindi ako mag-aaral, Wala akong cellphone gagamitin tayong dalawa lang, Wala akong gagamitin cellphone. Ikaw, lahat ng staff mo, andyan na sa tabi mo, sa paligid mo, ako lang mag-isa, Debate tayo, sir, Ikaw na bahala kung anong gusto mong topic. Gusto mo, salamang ka, Ano? Sabi ko nga, Kingdom Come, tungkol dito sa meets and bounds na ito, hindi magbabago yung arbitral ruling na sinasabing mali ang China, hindi dapat nagtatayo ng mga illegal structures ang China sa ating exclusive economic zone. So bakit tayo bumabalik dito sa debate ng meets and bounds? Para sa ano? Para pahinain natin yung naging award natin sa International Tribunal? Nagsasalita lang, hindi niya alam siya, sabi niya. Para questionin natin na yung award natin ay kulang? Para bigyang duda na tayo nga ba'y nanalo? Hindi naman po siguro. Nanalo? Panalo tayo, binigay sa atin yan. At hindi tayo mananalo kung hindi maliwanag ang ating mga karapatan at ang ating exclusive economic zone kahit na hindi pa nade-determine ang meets and bounds. Nanalo? Sana all? Diba? Ano sinasabi nito in-award? Search nyo! Ngayon din, sige, istihinto ako.
Search nyo, sige. Pagbibigyan natin kayo. Search nyo. Inaward ba ang WPS ng UNCLOS sa Pilipinas? Sige, search nyo. Search nyo. Pabibigyan ko kayo. Inaward daw. Asa lang inaward? Hindi naman, ako bago sabihin ni Senator Marcoleta to, na-search ko na. Gusto ko lang i-confirm ni Senator Marcoleta. Anong inaward? Di ba? Iba talaga pag talaga nagmamarunong sa dunong-dunungan lang. Kaya kapag hinanapan mo sila ng coordinates, ayaw nilang magsabi. Kanya may coordinates na yung EEZ, hindi EEZ pinag-uusapan natin. Ang pinag-uusapan natin, West Philippine Sea. Kasi yung ECC, talagang inherent ay... Nandun sa na atin, yun no? Nandun na yun. Opo. Ang pinagtatanong. Eto, basahin natin konti na impormasyon lang sa akin. Ano ang ECC ayon sa UNCLOS? ECC Exclusive Economic Zone, hangganan ng 200 nautical mula sa baseline ng ibang bansa. ECC may karapatan ka sa likas yaman, gaya ng pangisda, langis, gas, mineral. Ito ay karapatan na pagkakaloob ng UNCLOS sa lahat ng bansa na may coastline. Hindi ito premyo kundi legal na entitlement. Number 2, ni-reward ba ang Pilipinas? Hindi literal na premyo, walang pera, medalya o award na binigay ng UN o UNCLOS. Ayan kitang-kita mga ebidensya kahit sa ChatGPT Simple. UNCLOS, batas laro sa dagat. Easy ng Pilipinas, teritoryo mo sa loob ng field. Di ba? Napakasimple. Ayan summary. Summary natin. May patakaran ba ang Pilipinas sa ECC? Oo, meron. Sinabi ni Senator Marcoleta yan eh. Kaya nga, yun ang inaayos si Senator Marcoleta eh. Ano ba problema nyo? Di ba? Ano ba gusto nyo? Gusto nyo pasikat kayo? Gusto nyo idibang si Senator Marcoleta? Gusto nyo idibang? Hindi nyo madidibang to. Di ba? Tuloy. Tunan na lang natin yung nasa loob muna. Kasi merong mga bansa na umoccupy nung saganang mga teritoryo na sana'y nandun. Katulad ng halimbawa nung mischief free, Opo. Yung mischief free, hindi lamang nasa loob ng ating EEZ pa na low elevation. LTE talaga yan. Anong ibig sabihin ng pagka LTE? LTE, ano ibig sabihin? Kahit kailan, kahit na ano pang structure na itayo mo, halimbawa, ito masasabi ko ng derecha, para lang masabi nila, kasi si Marcoleta Pro, totoo yun. Ito po, is low tide elevation. Opo. Yan po ang tawag dyan sa mischief reef. Yan ang karakter. Base po ito sa 2016 arbitral tribunal decision. Yun ang decision niya. Sabi niya, low tide elevation yan. Pagka low tide elevation, kahit na ang China maglagay ng Great Wall of China doon, kahit palaparin pa nila yun. hindi magbabago yung karakter na nature, no feature na yun. Ng low tide elevation. Low tide elevation, ibig sabihin talagang sa Pilipinas yun. Dahil ang low tide elevation ay hindi nagja-generate ng kahit ano wala. Territorial Tubig sea. talaga yun eh. Ayun. Wala siyang territorial sea, wala siyang another EEZ. Kasi kapag ka nag-high tide, hindi naman na siya nakikita. So wala, kumbaga sa natural na Sa low tide hindi siya makita eh. ibig sabihin, walang lupa doon. Kaya nga, maritime lang eh. Maritime tubig. Kaya hindi mo pwede i-claim na Hindi meron mo pwede i-claim yun. At dahil yun ay sakop ng ECC, Atin talaga yun. sa Pilipinas yun. Oo. Kaya hindi na ba usapan lang na mapatot siya. Kaya lang, nilakihan nila kasi isina ko, pati easy kasi pinag-usapan eh. Kaya lang, ang problema, mayroon yung doon naka-okto, dapat wala sila doon talaga. Dapat wala sila doon. Ayun. May structure kasi sila doon. Isa pa, Opo. yung ayungin. Ayungin Shoal. So, ayungin shoal, Opo. di ba? Ano din natin yun eh. Sako pa rin natin. Sako pa rin natin yun. Oo. Kasi meron Wala sinasabi si Senator Marcoleta, hindi sa atin lahat yan nasa paligid natin. Ating yan. Pinapaliwanag niya lang para hindi kayo mailigaw na isa-isa. Hindi yung, nangangatwiran ka, ba't kailangan paliwanag atin yan? No! Sabi ko nga sa'yo, yung kotse, ikaw bumili niyan. Sa'yo yan, pera mo yan, gulong mo yan, lahat yan, regalo sa nanay mo yan, pati company, sa'yo yan, siguro mo, sa'yo na lahat yan eh. Pero nakarehistro ba yan? Kumbaga sa business, sa'yo yung business mo, ikaw namuhunan, ikaw lahat, sa'yo tinda mo lahat, ikaw staff mo lahat. Tanong ko sa'yo, yung business mo ba may business permit? May pangalan na ba yan? Naitala na ba yan?
sa business sa City Hall? Wala, isara mo yan. I-give up mo yan. Irehistro mo. Para kung sa ganon, mapa sa atin na yan, yung... Di ba? Yung barko na nakahimpil doon, inangkor natin yung Gregorio del Pilar yata yun. Di ba yung Sierra Madre? Hindi ko alam kung nakalimutan. Sierra Madre yata. Sierra Madre. Basta meron tayong isang lumang barko. BRP Sierra Madre. Tama. BRP Sierra Madre na parang symbolic on our part. Parang isang natatanging testimonial na, dito occupied namin ito. Nasa loob ng ECC, kung maunahan kasi tayo, i-claim din nila eh. Parang ganon, Sen. Pero naglagay na nga tayo ng isang simbolo na tayo 'yon. Okay. Yan ngayon ang yan ngayon ang pinagmumulan ng hindi pagkakaunamaan. Yung mga features. Bakit? Wala namang ruling kasi yung yung tribunal dahil nga wala siyang karapatang mag-rule. Sana sinabi niya sa China, gayong inalis ko na yung 9 dash line dyan. Malinaw na yung EEC na yan sa Pilipinas. Umalis ka na dyan. Umalis ka dyan ha. Umalis ka sa Ayungin, umalis ka sa Scarborough Shoal, umalis ka dyan sa Mischief Reef. Walang ganon. Walang ruling. Kasi bakit ka mo? Teritoryo yun eh. I-debunk mo, Carpio. Debunk mo, Kiko Daldal. Kayo, i-debunk nyo. Sige, kayo mga vlogger, i-debunk nyo to. Siya sabi ito. Gumamit kayo ng pinakamahusay ng mga site, mga chat GPT, tingnan nyo, siya sabi ito, totoo hindi. Land features. Land features. Yun ang nagiging problema. Bao de Masinloc. Bao de Masinloc is a rock. Base doon sa arbitral ruling. Dahil sa rock. Yung pangalan West Philippines ito, nakikita nyo, ano lang yan, kumbaga, talagang, pero sa gusto ni Seto Marcoleta, ipapapel mo, ilalagay mo sa batas, para talagang mapa sa atin, hindi lang pangalan. Di ba? Yan ang hirap sa inyo, hindi kayo nakakaintindi ng batas. Siya. Nakakaintindi pala kayo, nakakaintindi pala kayo, pero hindi kayo sumusunod. Bend the law. Meron siyang territorial sea. 12 nautical miles. 12 nautical miles. Sa palibot. So, pwede niyang ihimpil yung mga barko niya doon. Pero mag-overlap siya sa sarili mong ECC. EEC. Dito nagkakaroon ng problema, Sen. Yan nga yung problema. Ngayon, ang hindi naiintindihan ng maraming mga taong tumutulig sa akin na nagkukunuan na marurunong. Ako naman. Debate na lang kayo, Boy Carpio, Boy Daldal, tayong dalawa, 2-on-1 kayo ni Senator Marcoleta. Magdebate po kayo tungkol dyan. Para matapos po, magising yung mga Pilipino. Pag ayaw nyo, silang ibig sabihin yan. Hindi dahil takot kayo, dahil ayaw nyo malaman kung ano totoo. Yan, sige, debate pa. Kung gusto nyo ayaw kay Senator Marcoleta, ako na lang. Dalawa kayo ni Kiko Daldal, ako mag-isa. Partida, di ko pag-aaralan yan. Partida ako kayo. Debate na lang tayo, 2-on-1, ako mag-isa. Jill? Hindi ako nagmamarunong eh. Opo. Pero dapat sila, maging kapareho lang natin, mga estudyante lang tayo ng ganitong klaseng mga pag-uusap. Hindi yung magpapanggap siya na akala mo, nung siya'y mapanganak, profesor na siya nung ganong mga pag-uusap. Katulad ng isang profesor dyan sa UP. Wag na natin yung mga Wag na natin yan. Nagkataon lang na maritime law professor lang siya. Kung merong nakakapit na maritime, hindi ba niya naintindihan ang pinag-uusapan? Admiralty issues lang eh. Pahiya ka dyan. Uy, taga UP na yan. Pahiya ka dito sa sinasabi ni Senator Marcoleta. Yung mga barko, yung mga shipping lines, yung mga rota nila, yung mga ganyan. Pagkatapos, panghihimasukan mo yung napakalawak na teritoryo ng public international law. Iba naman yung maritime law sa international law. Ito yung gusto kong mapansin nila na hindi ninyo ko kayang sakta na nasasabihin nyo na mali si Marcoleta. Okay lang po yun eh. Ako naniniwala ako, ang mga Pilipino, pagdating, lalo na pagka nabibigyan natin sila ng pagkakataong mapag-timbang-timbang nila yung pangyayari, maiintindi na sila yung final referee dito eh. Sila ang final arbiter kung alin ang talagang maliwanag ang pagpapaliwanag. Di ba? Hindi yung kinakailangang panabuhin mo. Ngayon, pag-usapan natin yung UNCLOS. Yung UNCLOS,
nung pumirma tayo dyan, kagaya din ng China, meron tayong reservation. Aha. At yung mga reservations na yan, pumasok doon sa kalipunan ng mga provision ng UNCLOS. Ano yung reservations na yan? Reservation natin. Meron pala tayo. Sabi natin, hindi ka pwedeng mag-rule kapag ka merong issue ng territory. Ito nga yung mga land, ano? Okay. Merong pang isa. Pagka merong delimitation. Ano yung Halimbawa, pumasok yung territorial waters. Opo. Delimitation yun. So, hindi ka pwedeng magpasya doon. So, anong pinasyahan lang? Actually, ang pinasya lang ng tribunal, kung ano yung hiningi natin. Nalaman mo yung ating petition sa Arbitral Tribunal, 2012 yata yun eh. Isa lang ang hiningi natin. Ano po yun? Tingnan po ninyo yung 9 dash line ng China, kanya sinakop pati yung aming west, pati po yung aming exclusive economic zone. Ayun, yung 9 dash line. Yung mga iba kasing Pilipino nakikinig, ang gusto pag-usapan, the West Philippine Sea kagad. Atat na kanila yung West Philippine Sea. Atin naman talaga yan eh. Pero ang pinag-uusapan dito yung mga yung mga talagang scientifical o kaya talagang hindi natin parang sa bahay nga. Sa bahay, sa'yo lupa, sa'yo bahay. Sa'yo lahat yan, pinamana na, may picture ka pa nga, sa'yo lahat yan eh. Pero yung titulo saan? Andyan yung mga batas niyan. Paano mapasayo yan? Minana mo yan, yung magulang mo, hindi pa patay, buhay pa. Ha? Pwedeng manahin mo yan. Ano ba talaga, idadaan natin sa batas, idadaan natin sa legal. Kung sa bahay yun ha, hindi pwede sabihin, akin yung bahay na yan. Anong katunayan mo sa yung bahay na yan? Madali sabihin yan. Anong katunayan mo? Parang ganito, ako si Juan de la Cruz. Anong katunayan mo si Juan de la Cruz ka? Ako nga to, si Juan de la Cruz eh. Anong katunayan mo? Na si Juan de la Cruz ka? Hindi! Sikat akong vlogger, sikat akong ganito. Ako si Juan de la Cruz. I-search nyo. Ano ang katunayan mo? Kayo gusto ko mag-isip kung anong katunayan si Juan de la Cruz siya. Ayoko magseta, kayo mag-isip. Lamang, wala nang iba. At yun yung sinabing hindi naman talaga dapat yung 9 dash line. Sinabi ng sabi ng tribunal, China, alisin mo kanya yung hindi natin kikilalanin. We will nullify the 9 dash line because they're not even the basis of your historic rights. Wala. Okay, yun lang ang pasya. Opo. Pero dahil may reservation doon, hindi naman pinasyahan ng tribunal, China, umalis ka dyan sa mga teritoryo. Kasi hindi dyan jurisdiction yun. Yun ang nananatili na problema natin. Opo. Ayaw tanggapin ng Pilipino yan. Hindi, atin yan! Atin yan! Atin yan! Inaward sa atin yan! Matalino, sinerch, inaward ba sa atin ng WPS? Hindi inaward ang WPS. Boom! Pahiya si Kiko Daldal at si Boy Tanda. Nakala mo magaling na abogado. Dapat sana pinag-uusapan, hindi yung patot sa dahan. Pwede naman, halimbawa, nung magkausap kami, ito ulitin ko lamang, nung magkausap kami ng ambassador ng China, pinaliwanag ko sa kanya, at siya nagpaliwanag. Talaga ka akong pinakamabuti, nag-uusap tayo. Tama. Yung naka niya yung gusto ko eh. Tama. Sabi nung ambassador. Ibig sabihin, mga nakaraan, ayaw siyang kausapin. Kasi nga, nagtatago sa likod ng mga Pilipino dahil alam nila ang Pilipino ayaw sa China. Sinasamantala nila yung ganon. Pinapaniwala tayo na kaaway natin ang China. Tulungan mo nga ako kanya na lahat ng mga department secretary sana kung po pwede makausap ko, sabi niya. Lalong-lalo na ang Department of National Defense. Biri mo gusto lahat makausap? Isa lang ibig sabihin nun. Baka ibigay na sa atin, aaliman doon. Atin na yun, oo. Baka piloso po naman dyan. Ba't ibibigay? Atin yun. Kaya nga kahit sa'yo yun, inaangkin nila, siyempre, pwedeng ipagkaloob na natin yun. Gusto makausap natin sa sekretary, oh. O tingnan natin, sabi ko, kung magkita kami ako ng ating secretary, kasi ano ko yan province mate ko yan eh. Natuwa pa nga siya nung malaman niya pareho kami taga-Tarlac ni Secretary Kibo. You mean is your province mate? Yes, sabi ko. He is my friend. Ay, sabi niya, pwede kayang kahit na tatlo lang tayo, over a cup of coffee. Ayaw nila nun. Baka kasi politika, baka natakbo senador yun, ayoko, gusto ko pumogi ako sa Pilipino, ayaw malaman ng Pilipino, yayaman ng Pilipino, gusto namin, dukha ang Pilipino para iboto kami.
Gusto namin ang Pilipino na nanatiling inosente sa lahat ng bagay para iboto kami. Pag yan namulat, di ba? Magkakaroon ng kaisipan yan. Baka si Senator Marcoleta ay boto yan. Ano lang. So, nag-i-initiate pa nga yung tao. Sabi ko, tingnan natin. Sulatan mo ako para ka ako malaman niya na talagang gusto mo rin makipag-usap sa kanya. What if I text you? Sabi niya. Oh, good, sabi ko. Hindi mo, nakipag-text pa sa kanya, ambassador, ha? Nakakalabas doon sa embassy, tinext niya na ako. At yung text message na yun, ibinigay ko sa Secretary of the Department of Foreign Affairs. Ayun. Para sa ganun, formally, maibigay din kay Secretary Gibo. Yun nung right Ayaw. channel. Ayaw nila nun. Gusto nila, away. Anong ano doon? Sinasabi pa, pro-China tayo doon? Sa maliit nating magagawa, baka sakali, meron tayong may contribute na ikaayos nung hindi pagkakaunawa ng dalawang bansa. Tama po. Sino hindi nakakaintindi rito? Si Tandang nagmamagaling na akala mo si Justice na matanda. Saka yung si Kiko Pagong. Sino yun? Sen, ang hindi Kiko naintindihan Daldal. ng iba, yung exclusive, yung word na exclusive economic zone, hindi Ulitin mo. yung word na Nabubulol ka. exclusive sa salitang exclusive economic zone ay hindi naman talaga ibig sabihin sa tingin mo kasi parang ikaw lang dun walang dapat na pumunta dun. Kung wala sanang land features na merong iba-ibang claimants, okay na yun Ideal sana yun Ay, ideal. Nagkataon. Marami. Nagkataon. Isip-isipin mo naman. Ang Vietnam, Ang pinakamarami yan. ang pinakamarami, 22 yata. Opo. Ang China, siyam. Ang Pilipinas, siyam. Ang Malaysia, 4. Dito nagkakaroon ng problema Ideally, At kung lahat wala... yun, Sen, nasasakop ng ECC. Yung iba, nakakalat dyan nakakalat nga Ngayon, yung iba namamanage, yung iba hindi. Apo. Di ba? Kaya nagkakaroon ng problema. Ngayon, kung wala sana itong mga teritoryo na sinakop ng mga claimants, Exclusive talaga sana. exclusive talaga yun. Pero sa technical na pangyayari, dahil sa pagkakasulat ng UNCLOS, kaya sinabing exclusive, talagang atin yung Atin tubig, lahat. yung maritime rights. Yes. Yung exclusive economic zone, kasi limitado lamang yun. Kasi kailangan malaman ng mga kababayan natin, yung ating exclusive economic zone, tubig lang ito rights sa tubig. Apo. Sasabihin naman yan, ano sinasabi mo, economic zone, tubig lang yan. Ba't mo pamimigay, tubig lang yan? Yan ang ignorante, impertinente na mga nakikinig. Nakikita ko sa social media Halos 70% ignorante, impertinente. Ganyan ba tayo kahina ngayon? Di ba? So ano-ano ang karapatan mo tungkol dito? May karapatan ka na sa exploitation, exploration, conservation, development, restoration, development, ganyan-ganyan. Pangisdaan. So both living resources and non-living resources. Basta dahil yung tubig. Hanggang doon lang. Pero yung territorial sea, ayan ang problema. talagang walang makikialam sa ito. Dito pwedeng makialam, makipag-kontrata ka, ganito. Exploration development, exploitation. Pero yung territorial sea, ito parte ng parte ng teritoryo mo. Kaya ang tawag territorial sea. Ito yung hindi masyadong naiintindihan ng mga kababayan natin na napakasimple lang. Pero sabi ko nga sa'yo, merong isa dyan associate justice na retired. Ang buong akala niya, yung exclusive economic zone, parte ng ating territory. Ngayon lang niya siguro nalaman. Nagmamagaling yan, matandang yan nagmamagaling yan Hindi niya maikurba yung dati niyang Tanda, di bali tayo, tanda. Tanda, di bali tayo. paniwala. Ngayon, pinipilit niya. Pinipilit niya ngayon Alam mo kung bakit ko nasabi ito? Doon sa isang desisyon niya, sa pag-aakala niya ng exclusive economic zone ay parte ng ating territorial sea at teritoryo ng Pilipinas, ginibap niya yung napakalaking lawak ng ating territorial sea. 242,000 square nautical miles. Square miles. Nawala sa atin. Nawala sa atin sa pamagitan ng pagsusulat niya ng desisyon.
Kasi sabi niya, di baling nawalan tayo ng 242,000, nag-gain naman tayo sa exclusive economic zone. Hindi niya alam ng exclusive economic zone, gaano man kalawak yan, hindi parte ng ating teritoryo. Yun ang pagkakaiba. Grabe. Hindi alam yan, ha? Ito pa lang si Boy Tanda, si Boy lowest rank, ha? Talagang, may giniba pala siya. Kaya pala, nagmamarunong. Iwas ng iwas. Naktantetin to, matandang to. Kahit Alam mo, Tanda, ito sabihin ko sa'yo, ha? Lowest rank ka sa akin. Gusto mong patunayan? Di ba tayong dalawa, oh. Live tayo sa Luneta, oh. Patutunayan ko sa'yo, lowest rank ka, oh. Sige, hindi ako abogado, ha? Pag ako tinalo mo, hindi na ako lalabas sa social media. Oo. kahit saan, kaya mong ipaglaban yung territorial sea. Walang makikialam sa'yo doon. Dominion mo talaga yun. Kaya ko lang nalaman na gano'n, kaya pala siya gano'n magsalita dahil hindi niya naintindihan, mulat mula pa eh. Akala niya territorial sea yun. Hindi. Exclusive economic zone. Akala niya parte ng territory. Isip-isipin mo naman. Kaya natin sinasabi noong nabanggit natin yung tungkol doon sa apat nating teritoryo na ngayon ay hawak natin, doon sa Kalayaan Group of Islands, dalawang klase ng isla doon o kaya land features ang kine-claim natin. Yung kine-claim natin pero hindi natin occupied, halos 15 yon. Madami pala. 15, halimbawa, yung Pugadlawin, merong Trident, merong Lisyol, merong Zamora, may Ito Aba, Burgos, Gomez, Discovery Reef, Kagitingan, Dagohoy, Hison, Gitna Reef, Silangan Reef, Calderon, Kanluran. At iba pa, 15 lang ibibigay kong halimbawa sa'yo. Kine-claim natin ito pero hindi natin occupied. Kasi yung Ito Aba, saan? Taiwan na Oo nga, kaya, pero Ayaw nila maniwala dyan, Senator Marcoleta. Kasi hindi sila nagsisearch eh. Ang gusto lang nilang paniwalaan, yung mga taong gusto nilang paniwalaan. Kahit ano sabihin ni Kiko Daldal, paniniwalaan nila kahit hindi nila sinearch. Tandaan niyan. 3 months Isipin nyo, Biblia na nga na minamali pa ng ibang tao eh. Di ba? Oo! Minamali pa ng ibang tao. Ayun. Layman pa rin tayo. Pero meron tayong 4 na feature. Sinabi ng Biblia, sabi ng Biblia, ang mundo ay bilog. Ayaw nila. Paniwala sila, flat. Ang mundo ay flat. Di ba? Na tayo nagke-claim. Ito yung parola, ito yung kota, lamkian, at pag-asa. Opo. Ito yung nandito tayo ngayon. So ngayon, sabi ko doon sa mga armed forces, dapat kasi malaman ninyo ito na dahil nga sa definition ng West Philippine Sea, isinama ka ako yung Pag-asa Island. KIG, Kalayaan Island Group. Kalayaan, Na magkakalayo yun, sabi kong ganyan. Sabi ng tribunal, China kanya, ikaw, wala kang karapatang ituring yung Spratlys na yan. Pakinggan nyo ha. Yung Spratlys kasi, tinatawag ding Spratly Islands. Yung talipunan Pakinggan mo, Lacson. Pakinggan mo, Daldal. ng mga land features. Mula doon sa Spratly Islands, merong isang Spratly Island. Maliit. Oo, baka ma-confuse na naman. Sabi niya sa China, kasi ang China, alam mo ang ginawa ng China? Lahat ng features ng Spratlys, tinawag niyang Nansya Kundapo. Okay. Alam ni Senator Marcoleta lahat, oh. Yan ang wala alam si Boy Tago, ay si Boy Daldal. Saka si Boy Tanda. Siya Kundaw, sabi niya. Matagal na panahon na ito. Ang Nansya Kundaw, ang ibig sabihin niyan, yung entire Spratly Islands ay yun ang kanyang ibig sabihin. Isang buo. Isang buo kanya, but without drawing basic lines. Pero kinonsider niyang isang group of islands o kaya offshore archipelago. Ayun nga. Yun ang ginawa niya. Pero matagal na niyang nasabi yun. Sabi niya, group of islands. In 1958, doon niya lang sinabi na, do-drawingan ko ng ano yan, sabi niya. Ang linya. Sa 1958, sinabi niya, do-drawingin ko yan.
Para Para masakop nila. Oo, pero hindi pa rin niya na-drawingan. Oo. Hindi na natin alam kung bakit di niya ginawa. Mm-mm. Ngayon, sabi ng tribunal, China, wala kang karapatan na drawingan mo yan. Aha. Bakit? Sabi niya, hindi ka archipelagic country. Ang ibig sabihin, Kasi continental state ka. isang buong bansa siya. Nasa Malaki. continent siya eh. Kontinente. Continental siya eh. Mm-mm. Ikaw naman Pilipinas, pwede sana kanya archipelagic ka eh. Oo. Only an archipelagic country Can claim doon. hindi, makakagawa ng isang group of islands. Kasi nga, Ang hiwa-hiwalay tayo. problema, Oh, isang isla tayo malaki. Eh no, kita mo yung mapa na yan. Isang ganyan, isang China kasi isang buo, isang dikit-dikit silang bansa eh. ang problema niya, sabi niya, but you are not allowed to do this Bakit? Bakit? because, Lapit naman sa Patlawan ah. hindi nga, dahil sa pagkakalayo kasi niya, Yung distansya. ng distansya, you do not meet, sabi niya, the requirements of land to water ratio. Ayaw nila maniwala dyan. Akala nila yung sinasabi ni Marcoleta sa kanya lang. Hindi nila kaya unawain yung nasa kasulat sa papel dyan. Ayaw nila nun. Yun ang katotohanan. Ay, ibig sabihin. Malalayo eh. So sa kanyang panukat, dapat hindi masyadong malalayo. Ibig sabihin, dapat at least mas maraming lupa. Dun Hindi, sa isang grupo. magkakalapit Yes. dapat para maging grupo pa. Kasi sa layo niya, sabi niya, Parang- you do not meet the requirements of land and water ratio Masyadong hiwa-hiwalay. and therefore the distances between points. Kasi magkakaroon ng... Hindi ka pwedeng, halimbawa, distortion. Oo. sabi natin sa geometry, Oo. 2 points determine a straight line. Yes, oo. Pero pag ang straight line, magmula rito hanggang doon, sabi nga sobrang masyadong malayo, dapat Mm. magkakaano. Oo. Kaya hindi rin tayo pinayagan. Opo. At saan nakasulat sa arbitral award yun? Kailangan basahin ng justice na yon. Yan bang binabasa niyo yan? Justice, makinig ka! Yan yung nakasulat sa arbitral ruling? O kaya nga sasabihin ko sa kanya, Mr. Justice, kung nakikinig ka sa akin, basahin mo yung paragraph 574 Opo. ng arbitral award. Mm-mm. Kasi maano yan eh. Mahaba yan. Oo. Yung prohibition naman sa China, basahin mo yung 573. Ibig sabihin, Sen, pareho tayong pinagbawalan. Pareho tayong pinagbawalan. Hindi alam ni Tandayan, hindi alam ni Tandayan. Ang alam niya, atin yung West Philippine Sea. At pinapaunawa niya sa Pilipino, atin to! Yun lang, hanggang doon lang, pero himay-himay, hindi niya kaya paliwanag. Kaya Walang pagtatalo atin ng West Philippine Sea, pero hinihimay-himay ni Senator Marcoleta, alin ang dapat maasunod doon, alin ang batas, alin ang sa atin doon. hindi mo ma-inclusion na si group kasi kaya natin tinangka yung ganun na magawa mong isang group na yan para mapalawak mo yung Ilog. para makagawa ka ng exclusive economic zone. Bawal. Oh. Nananatiling nasa high seas. Opo. Paano ka ngayon makakagawa ng mapa ng West Philippine Sea pag isinama mo yung Kalayaan Island Group? Kaya hanggang ngayon, Mahirapan. pinipilit ko, hinahamon ko sila eh. Hindi nila magawa, alam nila hindi nila magagawa, kaya pinipilit na. Ba't niya pinipilit ang coordinates? Meron ng coordinates eh, kaya ang exclusive economic zone. Nababalik sila sa exclusive. Hindi naman exclusive economic zone pinag-uusapan na West Philippine Sea. Pinipilit mong i-drawing kasi eh. Mangangailangan hanggang ngayon. Ayan, himay-himay, oh. Kung di ka nakikinig talaga, hindi mo maunawaan si Senator Marcoleta, eh. Kung yung mainstream media putol-putulin ang video ni Senator Marcoleta, hindi talaga maunawaan ng tao. Huwag yung putulin. I-play nyo ng buo. Mapa na i-deposit mo sa opisina ng UN Secretary General. Sabi naman ng aking kaibigan mo rin, kaibigan. Naisubmit na daw eh. Sabi naman ng aking kaibigan na si former Senator Tol. Oo. Tolentino. Nakagawa na tayo. Nakapag-submit na. Oo. Disinformation niyang wala pang nasasubmit. Disinformation kanya. Senator Tol, baka nagkakamali ka sapagkat ang naisubmit niyo ng mga mapa at mga charts ay intended for the extended Continental shelf. continental shelf. Na ang layunin ay Yung pag Hindi nila pinuputol-putol yung video ni Senator Marcoleta. Pinuputol-putol nila yung papabor sa kanila. Madaya kayo. Rise. yung sa Benham Rise at saka sa part ng South China Sea. Ayun. So wala pa itong West Philippine Wala Sea. yung tungkol sa West Philippine Sea. Kasi nga, sa takot nila siguro, na hindi nila pwedeng ikurba doon sa, para masakop natin yung Kalayaan Island Group. Hindi ka papayagan eh. Ibig bang sabihin nito, Sen, yung arbitral ruling, parang in a sense,
merong maganda sa atin, pero meron din hindi maganda. Ang maganda sa atin, yung ating pinapangarap na alisin yung 9-dash line, Nawala. One. Pero meron siyang kaakibat naman na ruling na China kanya at saka Pilipinas, kayong dalawa, hindi nyo rin pwedeng Angkinin yung... i-regard itong mga pictures sa Spratlys at na parang isang group of islands. Ang teritoryo. Hindi nyo magagawa. Kasi nga, ikaw continental shelf ka, ay continental state ka. Ikaw naman, archipelagic ka lang. Archipelagic ka, pero mababiolate mo yung ratio between land and water at saka yung distance between points. Masyadong malalayo. Masyadong malalayo. Yun, ang ganda lang po tayo. Ngayon mga kaibigan hindi ito pinapalabas sa mainstream media. Itong video ito. Sa Net 25 lang to pero hindi nila sinishare. Ayaw malaman ng taong bayan. Hindi ko alam kung bakit ayaw nila malaman. Sila ang totoong pro-China na sinasabi. Ayaw nila malaman to, hindi ko alam kung bakit. Yung impact ng taong bayan gusto nila sa kanila kasi. Pero kung makikinig taong bayan, maniniwala sila sa himay-himay. Ito ang totoong nakalagay. Sa batas, sa lahat, nasa papel. Hindi to isip pala ni Senator Marcoleta. Kaya maraming mapapahiya. Pati si Tanda, si Lois Rank mapapahiya. Pati si Daldal mapapahiya. No? Okay, ang ganito lang po mo tayo. Paalam po sa inyong lahat.